Eunice, POV. Pagkalabas ko sa building ay kaagad kong nakita ang asawa ko. Sinundo niya ako. Akala ko'y marami siyang trabaho ngayon. Sinalubong niya ako, tinalikan niya ako sa labi. Ngumiti naman ako sa kanya. Kaagad na nalusaw ang tampong nararamdaman ko sa asawa ko. Ewan ko ba, pero sobrang matampuhin na ako ngayon. Palagi kong gustong subukin ang pagmamahal at pasensya niya. Hi, nakangiting bati niya sa akin. Akala ko mamaya ka pa uuwi. Tanong ko sa kanya dahil yun naman ang sabi niya sa akin. Gusto kitang sunduin dahil baka isabay ka na naman ng iba. Sabi niya sa akin na alam ko may kahulugan. Sorry Chiefy kung hindi ko sinabi sa'yo. Nakalimutan ko rin kasi. Pero sino pala yung nagsabi sa'yo? Tanong ko sa kanya dahil napapaisip ako kung paano niya nalaman. Si Isame, sinabi sa kanya ni Albert. Sagot niya sa akin. Sorry ulit, yun na yung first at last time na isasabay ako sa kanya. Humingi ako ng paumanhin sa asawa ko. Ngumiti ito sa akin at pinatakbo ang kotse niya. Sa Gascons na lang kami kumain ng dinner. Mabilis nang kami umuwi rin kami kaagad. Habang nasa elevator kami wala kaming ibang kasabay. Sumandal ako sa balikat niya pero bigla akong napayakap sa kanya dahil biglang namatay ang ilaw dito sa loob ng elevator. Chiefy! Natatakot ang tawag ko sa kanya. Don't be scared. Nasa tabi mo ko. Bulong niya sa akin. Nakahinga naman ako ng maluwag. Niyakap niya rin ako at ramdam kong mainit niyang hiningang tumatama sa leeg ko. Nagbigay ito ng kakaibang init sa kaibuturan ko. Kaya lalo kong siniksik ang sarili ko sa asawa ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa elevator at kung makakalabas ba kami dito kaagad. Love, I want you right here right now. Biglang sabi niya kaya kinabahan ako. Sa halip na sagutin ako ibang iniisip niyang gagawin namin. Baka biglang maging okay ng elevator at mahuli tayo. Nakakahiya yun. Hindi na niya ako hinayaang magsalita dahil kaagad niyang sinakop ang labi ko. Ganito palang feeling kapag alam mong anytime ay may makakahuli sa inyo. Madilim man ang buong paligid pero hindi yun naging dahilan para tumigil kami sa ginagawa namin. Nanghihina ang tuhod ko pero mabuti na lang kargan niya ako. Alam kong pareho kami nakangiti dahil narating namin ang paraiso sa maikling oras lang. I can't believe it. We make love inside the elevator. Chiefy, ibaba mo na ako. Baka bigla bumukas ang pinto ng elevator. Sabi ko sa kanya. Okay, love. Masayang sabi niya sa akin. I fix myself dahil nakakahiya kung mukha akong ewan. Niyakap niya ako at hinalikan ako sa noo ko. Dati iniisip ko lang itong gawin pero ngayon, finally nagawa na natin. Masayang sabi niya sa akin. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa adventure, Chiefy. Malambing na sabi ko sa kanya. Yeah, at asahan mong maraming coming soon. Natatawang sabi niya kasabay ang pagbukas ng ilaw dito sa loob ng elevator. Mabuti na lang at maayos na ito ngayon. Sabay kaming tumawa sa sinabi niya. Hanggang ngayon ay nilalambing pa rin niya ako hanggang sa makarating kami sa unit namin. At dito'y pinagpatuloy ang nasimulan namin kanina. Nakahiga kami ngayon sa kama namin at parehong walang saplot. Kakatapos lang ng isang mainit na tagpo. Mabuti na lang at tumigil na siya dahil kung hindi ay baka hindi ako makakilos at makapasok sa trabaho bukas. Chiefy, sabi mo sasabihin mo sa akin ang totoong rason kung bakit kayo hindi magiging magkasundo ni Kuya. Tanong ko sa kanya dahil bigla akong naalala. Love, narinig kong paghinga niya ng malalim. Hindi ka pa rin ba handang aminin sa akin? Okay lang, walang problema sa akin. Sabi ko sa kanya. He betrayed me. Biglang sabi niya kaya napatingala ako sa kanya. Kaibigan ko siya nun. Hindi lang kaibigan dahil best friend ko siya bago ko nakilala sila Leroy. Magkaibigan ng mga magulang namin. Kapatid ang turing ko sa kanya. Hindi lang ito dahil sa ex-girlfriend kong inagaw niya. Noon ay gustong gusto ko na mag-business kasama siya. Nakita kong lungkot sa mga mata ng asawa ko. At ang company sinasabi niyang kanya at ang company kung saan ka nagtatrabaho ay company ko. Ako ang nagsimula ng company na yon. Pera at idea ko lahat. Nung una'y okay naman kami dahil business partners nga kami kahit na wala naman talaga siyang naging ambag. Pero niloko niya ako. Kinuha niyang lahat sa akin, pati ng girlfriend ko nung time na yon. Hindi ko first choice ang pagpupulis pero nawalan na ako ng gana sa business. I chose to be a police officer. At nung time na yon, inagaw pa niya pati ang girlfriend ko. Hindi ko alam love pero wala nang chance na magkaayos kami. I'm sorry to hear that. Sana hindi ko nang tinanong, sabi ko sa kanya. Nakaramdam ako ng lungkot para sa asawa ko.
Pero nagpapasalamat naman ako dahil kung hindi yun nangyari ay baka hindi akong naging asawa niya. And now that I'm happy, pumasok na naman siya sa buhay ko. Alam ko na gusto ka niya. Nakikita ko sa bawat titig niya sa'yo. At natatakot ako na baka isang araw magising ako na wala ka na sa tabi ko. Na baka iwan mo rin ako. Ramdam kong takot at lungkot sa boses niya. Hindi ako aalis sa tabi mo. Hanggat sinasabi mong mahal mo ko at sinasabi mong gusto mo kong kasama ay palagi ako nasa tabi mo, Chiefy. Hayaan mo sana akong tapusin ang 6-month contract ko sa kanila. Pagkatapos nun, aalis na ako sa company, sabi ko sa kanya. Okay, love, I want to be a good husband and a father to our children. Kaya sana magkalaman na to. Nakangiting sabi niyo sa akin sabay hawak sa tiyan ko. You're a good husband to me and I know na mabuting daddy ka rin sa magiging anak natin. Bumangon ako at dumapa ako sa ibabaw niya. Hinalikan ko rin siya sa labi bago ko siya niyakap ng mahigpit. Sa mga naririnig ko mula sa asawa ko ay talagang dapat ko nang layuan si Albert. Alam kong wala akong kinalaman sa naging alitan nila pero mahalagang nararamdaman ng asawa ko. At nag-iba na ang tingin ko sa kanya. Akala ko talaga mabuti siyang tao. Habang nakayakap ako sa asawa ko ay sobrang komportable ako hanggang sa nakatulog ako sa ibabaw niya. Narinig kong tumunog ang alarm ko kaya kaagad akong bumangon habang ang asawa ko'y tulog na tulog pa. At kagaya pa rin ng daily routine ko ayon pa rin ang ginagawa ko. Dumaan ang maraming araw at naging masaya kami ng asawa ko. Nakakatuwa dahil hindi na kami nagkakatampuhan. Naging busy siya sa trabaho kaya akong gumagamit sa kotse niya habang siya'y nakamotorsiklo tuwing papasok sa trabaho. Tinupad ko ang pangako ko sa sarili kong iiwasan ko si Albert. Chiefy, saan tayo pupunta? Hindi tong daan pa uwi sa bahay. Tanong ko sa kanya. Secret, may surprise ako sa'yo. Malawak ang ngiting sagot niya sa akin. Chiefy, bakit kinakabahan ako? Pabirong tanong ko sa kanya. Huwag kang kabahan, love. Kinakabahan na rin tuloy ako. Natatawang saad niya sa akin. Nagtaka naman ako sa kanya. Hindi kasi ako pamilyar sa daan na tinatahak namin. Pero kung saan man niya ako dadalhin, ay alam ko naman na safe ako sa piling niya. Eman's POV. Hindi ako mapakali dahil alam kong nagtatampo na naman ang asawa ko. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil kagagawan ko rin naman ang lahat. Pinaramdam ko sa kanyang apektado ako tuwing nasa paligid si Albert. Hindi ko lang kayang itago ang galit na nararamdaman ko sa tuwing nasa paligid siya. Wala na akong pakialam sa nakaraan namin pero bumalik siya sa buhay ko. Matagal ko nang kinalimutan na naging parte siya ng buhay ko. After he betrayed me ay babalik siya para magpakilalang boyfriend ng kapatid ko. Alam ko na may gusto siya sa asawa ko. Nakikita ko sa mga mata niya. Tuwing nakatingin siya kay Eunice at hindi niya ako maluloko dahil alam kong ginagamit niya lang ang kapatid ko. At yun ang kinatatakutan ko, ang agawin sa akin ng asawa ko. Lalo na ngayon na may kinalaman siya sa kasong hawak ko. I changed my work schedule. Ayoko nang isabay pa niyang asawa ko. Kapag masaya ako, ay doon niya sinisirang lahat sa akin. Hindi ko alam kung ano bang naging kasalanan ko sa kanya para gawin niya to sa akin. Chiefy, malayo pa ba tayo? Tanong sa akin ng asawa ko. Malapit na tayo, love. Sagot ko sa kanya. Ilang sandali pa'y nakarating na kami. Kaninong bahay to? Nagtatakang tanong niya sa akin. Welcome to our new house. Masayang sabi ko sa kanya. Talaga? Bahay natin to? Ang ganda, sobrang ganda, Chiefy. Naiiyak na sabi niya kaya niyakap ko siya. Dito tayo bubuo ng pamilya. Isang pamilyang nagmamahalan. Mahal na mahal kita, love. Malambing na sabi ko sa kanya, tinalikan ko siya sa labi niya. Opo, bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Thank you dahil kahit na mahirap akong intindihin na ginagawa mo pa rin. Mahal na mahal kita, Chiefy ko. Pumasok na kami sa loob ng bahay namin. Masaya ako makitang masaya ang asawa ko. Ayoko na doon kami sa kondo, lalo na alam kong nasa malapit lang si Alfred. Knowing him ay hindi niya titigilan ang asawa ko. Chiefy, ang ganda naman ng kwarto natin. Sobrang laki pa ng kama. Nakangiting sabi niya. Dito natin gagawin ang mga anak natin. Nakangising sabi ko sa kanya. Mga anak talaga ha? Natatawang sabi niya sa akin. Oo, kasi hindi lang isa o dalawa kundi isang basketball team ang gagawin natin. Gusto ko na mas marami pa sa anak ni Leroy. Hindi ako pwedeng magpatalo sa kanya, sagot ko sa asawa ko. Ikaw ang bahala. Basta ikaw ang magbuntis ay okay lang, pabirong sagot niya sa akin. Niyakap ko siya mula sa likuran.
Sa totoo lang ay hindi na ako makapaghintay na maging daddy. Pinangako ko sa sarili ko na mamahalin ko sila na magiging anak ko at sisimulan namin ngayon. Kahit na araw-araw namin itong ginagawa ay hindi ako napapagod at nagsasawa dahil mahal ko siya. Lumipas sa mga araw at masaya kaming namumuhay ng asawa ko sa bago naming bahay. Malapit lang ito sa trabaho namin kaya palagi ko siyang hinahatid tulad na lang ngayon. Chiefy, thank you sa paghatid. Ingat ka sa trabaho mo. Palagi kitang mahal. Malambing na sabi niya sa akin. Ikaw rin, love. Hintayin mo ko mamaya. Dadaanan kita. I love you. Sabi ko sa kanya. Hinalikan niya ako at bumaba na siya sa kotse. Kumaway siya sa akin bago pumasok sa loob ng building. Sa loob ng maraming taon na hinayaan ko lang si Albert na kunin sa akin ang kumpanyang pinaghirapan ko. Kabisado kong bawat detalye dahil ako mismo nag-design ng building. Pero masaya naman ako sa trabaho ko ngayon. May mga kaibigan akong totoo at asawang mapagmahal. Masaya ako sa naging pagbabago ni Eunice dahil noon Amazona siya pero ngayon ay sobrang lambing na niya. Lagi siyang galit sa akin noon pero doon niya nakuha ang atensyon ko kaya hindi ko na siya binitawan pa. Hello kuya? Napatawag ka. Tanong ko kay Isame habang nagmamaneho ako. Ngayon ang dating na katulong niyo sa bahay. Don't worry dahil maasahan siya. Walang magiging problema. Sabi niya sa akin. Okay, salamat. Sagot ko sa kanya bago binaba ang tawag. Kumuha ako ng katulong dahil ayoko nang mapagod ang asawa ko. Tuwing day off niya ay marami siyang ginagawa. Alam ko na rin kasing pagod na siya sa trabaho kaya ayoko na lalo siyang mapagod. Mas okay na rin na may naiiwan sa bahay kapag wala kami. Si Isame din ang nag-recommend kaya alam ko na walang magiging problema. Kapatid ang turing ko kay Isame at malaki ang tiwala ko sa kanya. Gustuhin ko man siyang ilayo kay Albert ay wala akong karapatan. Nasa tamang edad na siya at alam na niya ang ginagawa niya. Pagdating ko sa police station ay kaagad kong inasikaso ang mga reports. Any update? Tanong ko sa kasamahan kong pulis. Nalaman namin, Chief, na tuwing gabi talamak pa rin ang pagbebenta nila ng mga minor de edad. Palipat-lipat sila ng lugar para walang makaalam. Humahanap lang kami ng tamang tiyempo para hulihin sila. How about sa company nila? Same lang sa mga bar, Chief. Nag-hire sila ng mga magagandang babae at kalaunan isasabak nila sa bentahan. Thanks for the update. Kukuha tayo ng tamang timing. And mag-iingat kayo dahil malaking tao ang kalaban natin. Sigurado ako na kahit dito ay may mga galamay sila. Wala kang ibang pagsasabihan kung hindi ako lang. Maliwanag ba? Seryosong sabi ko sa kanya. Yes, Chief. Sagot niya sa akin at lumabas na siya. Itinago ko sa safe box ang lahat ng information na nakalap namin. Sinisigurado kong huhulihin ko sila, isa-isa at wala akong ititira. Napabuntong hininga ako dahil sa mga taong malapit sa dad ko. Kaya lumabas ako sa opisina ko para pumunta sa company namin. Pagpasok ko sa building ay binati nila ako. Alam rin nila na anak ako ng chairman. Habang naghihintay ako sa elevator ay hindi ko inasahan na makikita ko. Nandito si Albert. Anong ginagawa niya dito? Tanong ko sa sarili ko. Nakita niya ako at ngumiti ito sa akin na nakakaloko. Seryoso ko lang siyang tinitigan. Umalis na siya at ako naman ay pumasok na sa elevator. Kaagad akong dumiretso sa opisina ni Daddy. What brings you here? Tanong sa akin ni Daddy. Anong ginagawa ni Albert dito? Tanong ko rin sa kanya. Binisita lang ako. Mabuti pa siya binibisita ako. Pero ang sarili kong anak ay hindi. Sagot ni Daddy sa akin. Alam kong okay ka lang kahit hindi ako pumunta dito. Sagot ko sa kanya. Bakit ka ba narito? Nagising ka na ba sa kahibangan mo sa babae mo? Uminit agad ang ulo ko sa narinig ko mula sa kanya. Huwag mong isasali o idadami ang asawa ko dito. At kung gusto mong matulad ang company ni Mami sa kampaning inagaw ng inaanak mo sa akin ay mag-isip ka ng mabuti, Dad. Nandito ako dahil may gusto akong itanong sa'yo. Kinakampihan mo pa rin talagang asawa mo. Wala naman ako magagawa dahil lahat naman ng gusto mo'y ginagawa mo. At anong itatanong mo? Itanong mo na ngayon dahil marami pa akong trabaho naghihintay. May kinalaman ka ba sa sindikato? Walang paligoy-ligoy na tanong ko sa kanya. Pinaghihinalaan mo ba ako? Ganun ba kasama ang tingin mo sa akin? Mga matalik mong kaibigan ang sangkot dito. At kapag nalaman ko na isa ka sa kanila ay hindi kita kayang ipagtanggol dahil alagad ako ng batas at ang lahat ng nagkasalay huhulihin ko. Seryosong saad ko kay Daddy. Hanggang kailan mo paninindigan ang pagiging ulirang pulis? Sa tingin mo tatagal ka? Hindi mo sila kaya? Mas mabuti na ngayon pa lang tumigil ka na. Bitawan mo ng kaso. Aniya sa akin.
Kahit anong mangyari, hindi ko bibitawan ng kaso. Hindi pa ba sapat ang kayamanan na meron ka? Sana hindi mo pagsisihan ang lahat ng mga desisyon mo sa buhay. And I'm warning you, huwag mo o ninyong idadamay ang asawa ko dito dahil akong makakalaban nyo. Warning ko sa kanya bago ko nilisan ang opisina niya. Eunice POV. Hinatid ako ng asawa ko sa tapat ng company building. Pagpasok ko ay nakasabay ko si Albert pero hindi ko siya pinansin. Lately ay narealize ko na kailangan ko na yatang gumawa ng paraan para alisin niya ako sa trabaho. Halos lahat ng kapalpakan ay ginagawa ko na para lang mapagalitan niya ako pero hindi niya ginagawa. Madalas ay ako pang kinakampihan niya kaya marami na may galit sa akin. Hindi ko na kayang pumasok pa dito dahil nasasaktan ako tuwing hinahatid ako ng asawa ko. Nasasaktan ako dahil ang kumpanyang pinapasukan ko'y kumpanya na pinaghirapan niya. Hindi ako mapakalit, mabilis akong gumawa ng resignation letter. Kumatok ako sa opisina niya. Kamin, narinig kong sinabi niya. Pumasok ako't nagulat ito nang makita niya ako. Pero kaagad din siyang ngumiti sa akin. Eunice, ikaw pala, may kailangan ka ba? Tanong niya sa akin. I'm here to give you my resignation letter. Gusto ko na mag-resign, sabi ko sa kanya. What? Gulat na bulalas ni Albert sa akin. Hindi ko na kaya magtrabaho dito, saad ko sa kanya. Why? Kunot noong tanong niya sa akin. Dahil wala naman akong tamang nagagawa at nahihiya na ako sa mga katrabaho ko, sagot ko sa kanya. Hayaan mo sila, hindi naman sila mahalaga sa company ko, aniya sa akin. Akong hindi mahalaga, and please lang hayaan mo na lang ako. Mahal kong asawa ko kuya at gagawin ko lahat para sa kanya. Alam ko nang totoo, hindi ko alam kung ano ba talagang dahilan mo, pero sana this time hayaan mo siya. Walang ibang gustong asawa ko kundi ang mabuhay ng tahimik at masaya. Tuloy-tuloy na litanya ko sa kanya. Pero mahal din kita. Hindi bilang isang kapatid ko, hindi bilang isang babae. Bigla niyang pag-amin sa akin at doon ko naalalang sinabi sa akin ng asawa ko. Sorry, pero mahal na mahal kong asawa ko. Sana ito na ang una't huli nating pagkikita. Mahalin mo na lang si Isame ng totoo at sana huwag mong pag-interes siya ng bagay na hindi naman sa'yo. Pagkasabi ko sa kanya kaagad akong lumabas sa opisina niya. Inayos ko mga gamit ko. Alam ko na marami ang may ayaw sa akin dito kaya wala akong pinagsabihan aalis ako. Nag-text ako kay Jamang magkikita kami. Pagkatapos ko magligpit ay diretso ako papunta sa coffee shop para makipagkita sa kaibigan ko. Bestie, namiss kita! Masayang sabi niya sa akin. Ako rin bestie. Masayang sabi ko sa kanya habang kayakap siya. Sa company ng daddy ni Emma nagtatrabaho si Gemma. Ayon sa kanya ay maganda naman ang sahod at pamamalakad ang daddy ng asawa ko. Bestie, nasa company pala kaninang asawa mo. Mukha itong galit kanina paglabas niya sa office ng daddy niya. Kwento sa akin ng kaibigan ko. Ganun ba? Nasa trabaho pa kasi ang asawa ko? Sagot ko naman sa kanya. Napahinga ako ng malalim. Saglit lang kaming nag-usap ni Gemma dahil may trabaho pa siya. Pumara ako ng taxi para makauwi na ako. Pagdating ko sa bahay namin ay may babaeng naghihintay daw sa amin. Magandang araw po. Ako po yung katulong na pinadala ni Ma'am Isame. Pakilala niya sa akin. Ako po pala si Ruby. Katulong? Hindi ko alam na kumuha kami ng katulong. Saglit lang miss ha, tatawagan ko lang ang asawa ko. Sabi ko sa kanya. Hello Chiefy. May babae dito, sabi niya katulong daw natin. Totoo ba? Tanong ko sa kanya. Yes love, nandyan na pala siya. Wait, bakit nasa bahay ka na? Tanong niya bigla sa akin. Nakauwi na ako and sasabihin ko sa iyo mamaya. Sagot ko sa kanya. Okay, I love you. Malambing na sabi niya bago niya ibinaba ang tawag ko. Isinama ko naman sa bahay namin si Ruby. Matangkad na babae si Ruby. Maputi rin siya pero may mga peklat ito sa pisngi. Maayos naman itong kausap kaya wala kami naging problema. Tinuro ko sa kanya silid niya at ang mga dapat niyang gawin. Sumapit ang hapunan ay ako nang nagluto ng hapunan namin. Dumating ng maagang asawa ko at sinabay na namin si Ruby sa hapunan namin. Nahihiya pa sana ito pero ayoko namang hindi siya kasabay. Dahil kami na nga lang tatlong nandito pero hindi pa kami sabay na kumakain. Love, bakit ang aga mo kanina? Biglang tanong sa akin ni Eman. Wala na akong trabaho, sagot ko sa kanya habang nagtutupi ako ng mga damit namin. Pinaalis ka niya? Ang kapal naman ng mukha niya. Galit ang naging reaksyon niya. Chiefy, relax lang po. Ako nag-resign. Naisip ko na ayaw ko na magtrabaho doon, na hindi pala siya para sa akin. Okay lang ba sa'yo na doon na lang ako sa bake shop ni Ate Micaela papasok? Paliwanag ko sa kanya.
Bakit ka umalis? Tanong niya ulit sa akin. Kasi hindi ako masaya. Gusto ko magtrabaho ng masaya ako. I'm not happy while working in the company, knowing na nasasaktan din kita. You are my life now at mas mahalaga ka sa kahit na ano paman. Sagot ko sa kanya. Hindi nakaligtas sa mga luha sa mga mata niya. Umiiyak ang asawa ko. He hugged me and murmured some sweet words. Kaya napangiti ako. Hindi mo naman kailangan gawin yun, love. Wala na akong pakialam sa company na yun. Aniya sa akin. Alam ko, pero mas gusto kong sa bake shop na lang ako papasok. Namimiss ko na magbenta. Naalala ko tuloy ang ginawa natin sa probinsya. Masayang sabi ko sa kanya. Love, pwede tayo magtayo ng business na gusto mo. Aniya sa akin. Chiefy, kulang pa yung budget ko. Saka na siguro yun kapag marami na akong pera. Love, we have money. And remember that my money is also your money. Kaya kahit anong gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Sabi niya sa akin. Okay, Chiefy. Aayusin ko lang ang details na magiging business ko. Thank you so much, Chiefy. Malambing na sabi ko sa kanya at hinalikan ko siya sa labi. Tama siya, kailangan ko ng katuwang sa buhay. Kaya rin kami nagpakasal para maging kaagapay at kakampi namin ang isa't isa. At sa business na itatayo ko, ay alam ko na mapapalago namin to. Sisikapin ko tibibigay ko ang best ko. Kinabukasan ay bumiyahe ako papunta sa bahay nila Ate Micaela. Sobrang namiss ko siya, ganun din ang alaga kong kambal. Naikwento ko kay ating ginawa kong pagre-resign at naging masaya naman siya. Tama lang ginawa mo, Eunice. Hindi kasi magandang tingnan na dun ka pa nagtatrabaho. Kahit hindi magsalita si Eman ay alam kong nahihirapan din yan tuwing hinahatid ka niya dun. Sad sa akin ni Ate Micaela. Yun rin yung naisip ko, ate. Hindi ko kaya saktan ang damdamin ng asawa ko. Sad ko rin sa kanya. Masaya ako para sa'yo dahil sa wakas naging matured ka na. Magmahalan kayo para maging masayang pamilya niyo. Nakangiting sabi sa akin ni ate. Niyakap ko si ate. Marami akong natututunan kay ate pagdating sa pamilya at sa pagiging masipag. Kaya siya talagang hinahangaan at nere-respeto ko. Sinundo ako ng asawa ko sa bahay nila ate pero habang nasa biyahe kami ay may biglang nagpaputok ng baril. Pinagbabaril nila ang sasakyan namin. Sobra akong natatakot at hindi ko alam ang dapat kong gawin. Love, yumuko ka lang. Don't be scared. Nasa tabi mo ko. Mahal na mahal kita. Love, yumuko ka lang. Don't be scared. Nasa tabi mo ko. Mahal na mahal kita. Paulit-ulit na paalala niya sa akin habang patuloy lang sa pagmamaneho. Hindi kami nilulubayan ng mga nambabaril. Napapatili ako tuwing nagugulat ako. Mabilis na tumawag ng back-up ang asawa ko. Nang matapos ng barilan ay bumaba na kami sa kotse. Halos mawala na lakas sa mga tuhod ko sa sobrang takot. Naririnig kong asawa ko pero hindi ko kaya magsalita. Hanggang sa nakapagbigkas ako ng salita. Love, rinig kong tawag sa akin ng asawa ko hanggang sa hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Sino nga kayang taong nagpaputok sa sasakyang sinasakyan ni Eunice at Eman? Kasama kaya sa sindikatong hinuhuli ni Eman ang ama niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.